Dumating lang ako para isauli ang sobre na ito. Mahinahon pero matatag ang mga salitang binitiwan ng isang payat na batang lalaki na nasa 13 taong gulang. Kayumanggi ang balat mula sa araw-araw na pagkabilad sa ilalim ng araw. Punit-punit ang kanyang shorts at halos matanggal na ang kanyang tsinelas. Hawak niya ng 2 kamay ang isang kayumangging sobre na para bang mas mabigat pa sa ilang pirasong papel. Sa loob ng silid-pulong, sinalubong ng katahimikan ang kanyang tinig hanggang sa tumawa ang isang lalaking naka-designer na suit. Nagpunta ka pa rito para lang isauli ang pera? Seryoso? Ani ng milyonaryo, aliw na aliw habang nauupo sa mamahaling upuang balat. Isang mahirap na batang lalaki na nagsauli ng sobre. Hindi pa nila nakita ang ganito noon. Nagkunwaring abala sa mga spreadsheet ang iba pang mga ehekutibo. Ibinaling ang paningin sa kanilang mga screen. Ngunit sa itaas, sa likod ng madilim na salamin at sa pamamagitan ng mga security camera, may isang matandang lalaking nanonood. Puting-puti ang buhok at matalim ang mga mata. Hindi siya ngumiti. Sa halip, hinigpitan pa niya ang hawak sa kanyang tungkod. Hindi alam ng bata ang gulong ginawa niya. Tinitigan lamang niya ang sobre at muling sinabi, "Hindi ito akin. Natagpuan ko ito sa basurahan. Nasa inyo ang mga pangalan." Naisip ko lang na dapat ko itong isauli. Lalong lumakas ang tawa ng milyonaryo. Ngunit ang totoong namumuno hindi tumatawa at sa mismong sandaling iyon, isang tahimik na pangako ang nabuo. Hindi lalabas ang batang iyon sa kwartong iyon hanggat hindi nalalaman ng lahat kung ano talaga ang laman ng sobre. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang kampana para hindi ma-miss ang susunod na bahagi at sabihin sa comments kung saan ka nanonood. Nakakatulong ito para mas maraming makadiskubre ng mga kwentong tulad nito. Dahil minsan, ang hustisya ay dumarating sa pinakadi inaasahang paraan. Bago pumasok sa malamig at tahimik na meeting room na puno ng taong nakamamahaling damit, si Manuel ay isa lang sa mga mukhang hindi pinapansin ng syudad. 13 siya, payat. Matagal nang hindi napuputulan ng buhok ang kanyang kulot na buhok. Karamihan sa mga gabi, natutulog siya malapit sa isang saradong tindahan, malapit sa panaderyang minsan ay nagbibigay ng tirang tinapay sa kanya at sa ibang batang lansangan. Ngunit hindi palaging sa kalsada nakatira si Manuel. Walang batang ipinapanganak na agad ay lansangan ng tahanan. Dati siyang nakatira sa isang bahay na may basag-basag na mga tile, malamig ang sahig, at may halong amoy ng mahinang kape at sabong panlaba. Ang kanyang ina, si Angelina, ay naglilinis ng bahay ng ibang tao araw-araw at uuwi pa rin tuwing gabi na sinasabing, "Pasensya na, pagod lang ako." Gustong-gusto niya ang mahinang paghuni nito habang naglalaba ng damit sa kamay. Ang tanging alaala ni Manuel sa kanyang ama ay isang pangalan at isang malabong imahe. Isang matangkad na lalaking may balbas na minsang nagsabing, "May aasikasuhin lang ako." Hindi na ito bumalik. Walang tunay na paliwanag na ibinigay kay Manuel, katahimikan lamang. At ang bakanteng tingin ni Angelina tuwing may nagtatanong. Pagsapit ng 9 na taong gulang si Manuel, tuluyang nagkalamat ang lahat. Hindi na nila kayang magbayad ng upa, naputulan ng kuryente. Pagkatapos nawalan ng trabaho si Angelina, sabi ng amo niya ay wala na siyang silbi at hindi man lang siya binayaran. Sumunod ang pagpapaalis sa kanila. Isang gabi, nasa lansangan na lamang silang may kaunting gamit at isang desperadong pangako. "Bukas, aayusin natin ito." Ngunit hindi dumating ang bukas na iyon. Nagkasakit si Angelina. Sa una pagod lang, sumunod ang lagnat, pagkahilo, hirap sa paghinga. Isang araw bumagsak siya sa mismong bangketa. Dinala siya sa Mindskin Health Center tapos inilipat sa ospital. Pinanood ni Manuel habang nilalamon ng puting pinto ang ina at hindi na niya ito nakita muli sa araw na iyon. Isang babaeng galing sa social services ang kumausap sa kanya.
Mabilis at malalalim ang mga salitang ginamit. Binanggit ang mga doktor, pagsusuri at kung anong treatment. At sinabi ring hindi siya pwedeng manatili doon mag-isa. Inalok siyang dalhin sa isang ampunan. Pumayag si Manuel sa una, ngunit hindi tama ang pakiramdam niya sa lugar. Miss na niya ang boses ng ina, kahit pagod, kahit may inis. Kaya isang araw umalis siya. Ang kalsada ang naging bagong mundo niya, ang traffic light, kanyang pinagtatrabahuhan. Naglinis siya ng windshield, nagbuhat ng bag, nagutos para sa barya. At kapag may sobra, nagtipon siya ng lata at naghukay sa basura para sa tira. Hanggang dumating ang araw na nagbago ng lahat. Palubog na ang araw, mabaho ang paligid. Nasa likod siya ng isa sa mga makinang gusali na karaniwang tinitingala niya mula sa malayo. Umaapaw ang basurahan, punit-punit na itim na bag, basang karton at mabahong pagkain. Sanay na siya. Minsan may bubog, daga o karayom sa loob ng mga supot. Sinusuri niya ang mga lata para ibukod. Kada kilo may kaunting kita, pang tinapay at kape na may gatas sa bar na hindi nagtatanong ng edad. Sa gitna ng lahat ng dumi, may kakaibang bagay ang umagaw sa atensyon niya. Isang kayumangging sobre. Makapal, hindi punit, madungis lang sa gilid. Hindi ito mukhang basura, mukha itong tinapon ng nagmamadali. Pinulot niya ito, pinukpok sa tuhod para maalis ang alikabok. May napansin siyang maliit sa isang sulok, isang simbolo. Asul at ginto, isang logo, pamilyar. Nakikita niya ito sa mga karatula sa lungsod. Pangalan ng kumpanyang nagmamay-ari ng kalahati ng lungsod. Hindi niya mabasa lahat ng salita, pero kilala niya ang disenyo. Narinig na niya ang mga tao sa hintuan ng bus na nagbubulungan. Sa mayaman, sa TV yan, yung may-ari ng lahat. Sarado ang sobre, pero hindi dikit, may clip lang. Nainganyo siyang buksan ito. Siyempre, 13 pa lang siya. Likas sa edad na yan ang pagkausisa. Ngunit bigla isang alaala ng kanyang ina ang sumagi sa isip ni Manuel, parang isang mahinang bulong ng disiplina. Hindi atin ang hindi sa atin, kahit pa mukhang iniwan na. Nanikip ang lalamunan niya. Iginuhit niya ang daliri sa ibabaw ng logo ng sobre at mahina siyang bumulong. Mahalaga siguro ito sa kung sino man. Maaari niyang ibenta ito bilang karton. Maaari niya rin itong ibalik sa basurahan. Maaari siyang lumakad palayo at kalimutan na lang. Pero may mas malalim, isang bagay na pinagtibay ng pagpapalaki ng kanyang ina ang pumigil sa kanya. Halos hindi siya nakatulog nung gabing iyon. Niyakap niya ang sobre na parang unan, litong-lito kung siya ba ay inosente o hangal. Sino bang magmamalasakit sa isang maruming sobre mula sa basura? Sino bang magpapasalamat sa isang batang palaboy sa pagsasauli ng isang bagay? Ngunit pagsikat ng araw, ginawa ni Manuel ang pinakakakaiba at pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. Dadalin niya ang sobre mismo sa harap ng kumpanya. Hindi dahil naghahangad siya ng gantimpala, hindi dahil umaasa siya ng kabaitan, kundi dahil ang hindi paggawa nito ay parang pagtataksil sa lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang ina. Pagdating niya sa harap ng dambuhalang salaming pintuan, napatigil siya. Napansin na siya ng guwardiya at halatang hindi natuwa sa isang batang nakapaa na papalapit. Mabilis ang tibok ng puso ni Manuel. Gusto na niyang tumakbo pabalik sa maruming bangketa, sa ingay at gulong na kasanayan niya. Pero sa halip, lumakad siya paabante. Pagkapasok niya sa lobby, binalot ng malamig na hangin mula sa mga aircon ang kanyang sunog sa araw na balat. Nanginig siya. Ang sahig ay sobrang kinis at makintab, natakot siyang madulas. Nag-alinlangan siya, parang hinihila siya pabalik ng sarili niyang katawan, tila sinasabing, "Hindi ito lugar mo." Doon lumapit ang doorman, itinaas ang kamay. "Hoy bata, bawal mamalimos dito. Lumabas ka na." Hinawakan ni Manuel ng mas mahigpit ang sobre. "Hindi po ako namamalimos." Ani niya, magalang pero tiwala sa sarili.
Nakita ko lang po ito sa likod. Sa basura, may pangalan ng kumpanya ninyo. Gusto ko lang isauli. Tinignan siya ng gwardya mula ulo hanggang paa, kupas ang t-shirt, maluwang na shorts, tsinelas na halos maghiwalay na. Tinignan ang sobre, madumi, lukot ang mga gilid. Itapon mo na lang ulit yan, sagot ng gwardya. Negosyo ito, hindi kami nawawalang bagay. Halos sumunod si Manuel. Halos lumakad na siya palayo, pero narinig niya muli ang tinig ng kanyang ina, ang sagradong panuntunang paulit-ulit sa kanila. Huminga siya ng malalim. Hindi po ito akin, sir, pero pakiramdam ko po mahalaga ito. Gusto ko lang pong mapasakamay ng taong nararapat. Iwinasiwas ng gwardya ang mata, halatang inis. Mari na sana siyang paalisin, pero sa sandaling iyon, isang tinig ang narinig mula sa reception desk. Isang babaeng kanina pa pala nanonood. Ang pangalan niya ay Lola. Matagal na siyang nagtatrabaho sa gusaling iyon at alam niya kung gaano kahirap ang hindi pansinin, ang maliitin, ang husgahan. Hayaan niyo siyang magsalita, Ginoong Mariano, sabi niya kalmado. Kung wala man, kami na ang mag-aabot ng sobre. Napatingin si Manuel sa kanya, nagulat at taos-pusong nagpasalamat. Ngumiti siya ng bahagya. Halika dito, iho. Ano ang pangalan mo? Manuel. Sige Manuel, tignan natin ang dala mo. Iniabot niya ang sobre sa malamig na marmol ng counter. Halos hindi abot dahil sa tangkad niya. Kinuha ni Lola ang sobre at marahang pinunasan. Hindi lang papel ang nililinis, kundi para bang pati ang paghusga ng iba. Pagkakambyo niya sa sobre, nakita niya ang logo ng kumpanya, ang selyo ng legal department, at ang printed signature ng isang mataas na opisyal. Hindi niya man nabasa lahat, pero alam niya agad, hindi ito basura. Mahalaga ito. Saan mo nga ulit ito nakuha? Tanong niya muli, ngayon ay mas seryoso. Sa likod po ng gusali, malapit sa mga malaking basurahan, parang nakatago. Nanguha po ako ng lata nang makita ko ito. Bahagyang kumunot ang noo ni Lola. Doon karaniwang dinadala ang mga kumpidensyal na dokumento para sirain. Bihirang-bihira ang pagkakamaling ganito. Tumahimik ang labi. Kinuha niya ang internal phone, hawak pa rin ang sobre. Sa ika-14 na palapag, mataas sa lungsod, nagkakatipon ang mga ehekutibo sa isang mahabang mesa sa boardroom na pinalilibutan ng salamin. Isang lalaki ang nasa gitna, parang aktor sa entablado. Sumisigaw, kumakaway. Ang lalaking yon ay si Carlos Perez, ang mukha ng kumpanya, ang makabagong milyonaryo na laging laman ng magazine. Hindi siya ang tagapagtatag, iyon ang matandang bihirang makita. Si Carlos ang bagong makapangyarihan, laging nagbibigay ng speech, laging napapalibutan ng kamera. Perpektong gupit, mamahaling suit, ngiting parang sinanay. Opisyal siyang Chief Executive Officer, pero maraming ang kumikilala sa kanya na tila tunay na may-ari. Habang galit na galit siya sa pagtalakay ng profit at market dominance, tumunog ang telepono sa opisina. Sinagot ng assistant at bumulong. Tumigil si Carlos. Isang batang kalye, may dala? Sobre daw? At mahalaga raw yon? Tumawa siya ng may pangungutya. Nagtawanan ng ilan sa silid, halatang pilit. Ngunit sa kabilang linya ng tawag, hindi umatras si Lola. Sir, may selyo po ng legal department ang dokumento at may nakaprint na pirma ninyo. Sa palagay ko po, dapat niyong tingnan ito. Napukaw nito ang atensyon ni Carlos. Pirma niya, legal na dokumento, paanong nauwi sa basura ang ganito, bahagyang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang huminga at umupo pabalik sa kanyang upuan, nagkukunwaring kalmado. Upang hindi mapahiya, biniro niya ang buong silid. Sige, papuntahin niyo na. Iyon na lang ang mabuting gawa ko ngayong araw. Pagkatapos, binaba niya ang tawag. Ilang minuto lang ang lumipas, pumasok si Manuel sa boardroom, kasama sina Lola at ang gwardya. Napakalaki ng silid, salamin ang mga dingding, amoy yaman at kapangyarihan ang paligid. Hindi pa kailanman naramdaman ni Manuel ang ganitong kaliit. Pagkakita ni Carlos sa bata, ngumiti siya ng mapanghamak.
Aba, narito na pala ang espesyal nating bisita. Ani niya habang tumatayo, sobrang formal ang kilos. Kaya may nahanap ka raw sa basura na sa amin. Tumango si Manuel. Opo, nasa itim na supot ng basura sa likod ng gusali. Nandoon po ang pangalan ninyo. Gusto ko lang pong isauli. Wala po akong balak manggulo. May tumawa mula sa dulo ng mesa. Kinuha ni Carlos ang sobre mula kay Lola at ikinuyom sa kanyang mga kamay. Pinagmamasdan ito ng mariin. May naramdaman siyang kakaiba pero tinakpan niya ito ng ngiti. Nagpatuloy siya sa pangungutya. Sabihin mo nga, bata, ani Carlos habang pinapaikot ang sobre sa kanyang daliri. Hindi mo ba naisip na ibenta ito o ipalit sa pagkain? Karamihan sa mga batang lansangan hindi na mag-aabala para isauli ang ganito. Namula ang mga pisngi ni Manuel, ibinaling niya ang tingin sa sahig at mahinang sumagot. Sabi po ng nanay ko, kung hindi sa iyo ang isang bagay, hindi mo dapat kunin kahit pa itinapon na ito ng iba. May napabuntong hininga, inis o nababagot. Napaka-poetiko naman, ani Carlos na may panlilibak. Isang batang pilosopo sa lansangan. Pero ang hindi alam ni Carlos, may nanonood sa kanila at hindi basta-basta. Sa itaas ng gusali, sa isang maliit at pribadong opisina na napapalibutan ng mga video screen, nakaupo ang Francisco Reyes, ang tunay na tagapagtatag ng kumpanya. Maayos ang suklay ng kanyang puting buhok, may salamin sa ilong at may tungkod sa ibabaw ng kanyang mesa. Mula nang humina ang kanyang kalusugan, pinilit siyang tanggalin sa pamamalakad. Para sa kapakanan niya nila, kailangan daw niyang magpahinga. Panahon na raw para sa bagong henerasyon, ngunit nang makita niya ang batang payat sa monitor, nakatsinelas, may hawak na sobre, yumuko siya at nilakasan ang volume. Pinanood niya habang nagtatawanan sina Carlos, umiwas ng tingin ng iba at matatag na nakatayo si Manuel. Pagkakita niya sa logo sa gilid ng sobre, kumabog ang kanyang puso. Kilala niya ang uri ng sobreng iyon, kilala niya ang format. At nang iikot ito ni Carlos, nakita ni Francisco ang isang bagay, ang kanyang sariling nakaprint na pirma. Hindi na niya kailangang basahin pa. Alam na niyang mahalaga ang sobre. At ang batang iyon, hindi lang basta batang lansangan, pinindot niya ang button sa kanyang intercom. Ipaakyat si Carlos, sabi niya, ang boses mas matatag kaysa sa mga nakaraang buwan. Isama ang sobre at ang bata. Sa boardroom muling tumunog ang telepono. Sinagot ito ni Carlos. Pagkalipas ng ilang sandali, lumaki ang mga mata niya. Gusto raw ni Ginoong Francisco makausap ang bata? Tanong niyang may gulat. Nagbago ang mood ng buong silid. Tumigil ang tawanan. Nagkunwaring kalmado si Carlos pero hindi niya maitago ang kaba. Sige, ano niya, nilunok ang laway. Ihatid siya sa itaas, dalhin ang sobre, parehong hinihingi ni Ginoong Francisco. Wala pa ring ideya si Manuel kung sino ang tinatawag na Mr. Francisco. Pero nang bumukas ang pinto ng pribadong opisina, nag-iba ang ihip ng hangin. Sumalubong sa kanya ang amoy ng gamot at lumang kape. Doon, sa isang malaking upuang balat, nakaupo ang matandang lalaki sa likod ng lahat. Pasok ka, hiho, ani Francisco. Malumanay ang tinig, parang lolo mula sa kanto. Hindi isang emperador ng negosyo. Anong pangalan mo? Manuel, bulong ng bata. Manuel, ulit ng matanda, parang isang pangalang karapat dapat tandaan. Sabi nila, may nahanap ka raw sa amin sa basura at ibinalik mo. Inilahad niya ang kamay, nanginginig na bahagya. Ibinaba ng gwardya ang sobre sa mesa. Nakatayo si Carlos sa gilid, nakatawa pero halatang tensyonado. Lumang papeles lang yan siguro, sagot niya agad. Luma na. Baka itinapon lang ng legal team ng di sinasadya. Hindi agad sumagot si Francisco. Isinuot niya ang salamin, marahang binuksan ang sobre. Hindi maintindihan ni Manuel ang malalaking salita sa mga pahina. Pero ramdam niyang may nagbago.
Nakita niya kung paanong kumipot ang mata ni Francisco pagkatapos ay bahagyang lumaki. Binuklat ng matanda ang susunod na pahina at doon sa ibaba may nakasulat na kamay. Tumigil siya. Kilala niya ang sulat kamay na yon. Hindi ito kanya, kundi mula sa isang taong galing sa panahon ni Carlos. Dahan-dahang iniangat ni Francisco ang kanyang mga mata mula sa dokumento. Tinawag mong lumang papeles ito, hindi ba? Tanong niya. Mahigpit pa ring hawak ang papel. Naglinis ng lalamunan si Carlos. Oo, tama. Formalidad lang yan, technical na bagay, walang dapat ikabahala. Pero tumalim ang boses ni Francisco. Nakakagulat dahil dito mismo nakasulat na pinayagan ko ang pagputol ng pondo sa isang proyektong ako mismo ang nagsimula, proyektong may pangalan ko pa. Kinuha niya ang isa pang papel, may mga linyang minarka gamit ang tinta. At dito sinasabi na ako raw ay pumayag sa pagtanggal ng kalahati ng team, mga taong kasama natin simula noong nagsimula tayo sa isang mumurahing opisina. Maingat niyang binuklat ang isa pang dokumento. May ulat din dito na nagsasabing hindi na kayang umintindi ng komplikadong bagay ang tagapagtatag, kaya't dapat na lang siyang pumirma kung ano ang iutos. Hindi man naiintindihan ni Manuel ang lahat ng salita, narinig niya ang mga salitang founder at no longer capable. At naintindihan niya ang ibig sabihin niyon. Tumingin siya sa matanda at sa mga mata ni Francisco, nakita niya ang isang damdaming pamilyar sa kanya, ang tahimik na sakit ng pagiging itinuring na wala ng halaga. Magkaibang buhay, iisang damdamin, napilitan si Carlos ng ngumiti. Francisco, halika na. Alam mo naman kung paano sinusulat ang mga report, legal na wika lang yan. Ganun lang talaga ang pagkaka-phrase. Ang paraan ng paglalarawan sa akin bilang isang malabong matanda, sabat ni Francisco, kalmado ngunit matatag, at ginagamit ang pangalan ko bilang pantatak para gawin ang gusto mo. Maingat niyang ibinaba ang papel sa mesa at napabuntong hininga. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakababahala sa akin, Carlos? Patuloy niya. Hindi man ang laman ng mga papel na ito, kundi ang katotohanang napunta ito sa basurahan. Iniwan sa likod, hindi man lang dinurog, may sulat kamay mo pa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Manuel at napunta ito sa mga kamay ng isang batang walang tirahan pero mas nauunawaan ang tama at mali kaysa sa karamihan ng mga nakasuot ng suit sa kwartong ito. Napakunot si Carlos, kita ang inis. Maniniwala ka talaga sa isang batang kalye? Singal niya. Madali namang palitan yon, hindi naman Kale A.K., isang malakas na hampas ng tungkod ni Francisco sa sahig ang nagpatahimik sa lahat. Tama na. Pagkatapos, muling hinarap si Manuel. Sabihin mo sa akin ang totoo, hiho. Paano mo ito nahanap? Huminga ng malalim si Manuel. Nangongolekta po ako ng lata sa likod ng gusali, sir. Doon po ako madalas. Nakita ko po ang isang punit na supot ng basura. May mga papel sa loob. Naka-fold po itong isa. Napansin ko ang logo ninyo at naalala ko po yung lagi sinasabi ng nanay ko. Kapag may pangalan ng iba, dapat isoli, hindi angkinin. Yun lang po, sa isang simpleng pangungusap, pinaalala ng bata sa kanila ang isang bagay na matagal na nilang nakalimutan. Ngumiti si Francisco, pagod ngunit tapat. Matalino ang nanay mo. Maingat niyang ibinalik ang sobre sa mesa. Simula sa oras na ito, Manuel, makikinig kami sa iyo. Hindi ka na itutulak sa tabi. Tumingin siya sa gwardiya, panauhin ko siya, walang sino mang dapat humawak sa kanya. Umapak si Carlos, galit. Hindi ka naman siguro seryoso. Seryoso ako, sagot ni Francisco, at magiging totoo ako sa sinabi ko. Dahil kung ang isang batang naghahalukay ng basura ay mas may dangal kaysa sa isang taong kumikita ng 6 na numerong sweldo, baka nga maling tao ang pinagkatiwalaan ko. May kakaibang kilabot na dumaloy sa gulugod ni Manuel.
Pero hindi ito takot. Mas malapit ito sa dignidad. Nang mapaalis na ang lahat, sila na lang ni Francisco ang naiwan sa tahimik na silid. Umupo si Francisco sa kanyang upuan, pumikit saglit at huminga ng malalim. Hindi lang mga dokumento ang bumigat sa kanya ngayon, kundi ang lahat ng bumalik sa alaala, mga sandaling pinili niyang manahimik dahil sa pagod. Mga oras na pinagkatiwalaan niya ang mga ulat kaysa sa kutob. Tumayo si Manuel sa tabi, hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Hindi man niya naiintindihan ang lahat ng usapan, kilala niya ang ekspresyon sa mukha ni Francisco. Katulad ng lola niya nung nadiskubre niyang may dagdag na singil sa utang nila sa tindahan. "May pamilya ka pa ba, Manuel?" tanong ni Francisco, hindi pa rin tumitingin sa kanya. "Lola ko lang po, ang pangalan niya ay Aling Nenita," sagot ni Manuel. "Matagal na pong patay si nanay. Ang tatay ko, hindi ko na po siya maalala." Pumikit si Francisco para bang may napukaw na matagal nang nakatagong sugat. Aling Nenita, ang larawan ng isang matandang babaeng nagtataguyod ng apo mag-isa, ay pumukaw ng sakit sa kanyang dibdib. Dahil sa ibang sulok ng syudad, may isa pang ginagawang ganito. Mula sa malayo, ang kanyang anak, si Angelina. Si Angelina lang ang nag-iisang anak ni Francisco. Nag-aral sa ibang bansa, bumalik na puno ng ideya, tapos nag-asawa ng isang lalaking puno ng ambisyon. Si Carlos. Oo, ang Carlos na iyon. Si Francisco mismo ang nagdala kay Carlos sa kumpanya noong ito'y isang matalino at promising na baguhan. Sa simula, mukhang perpektong tambalan. Isang edukado, maayos magsalita, matalino sa numero. Pero unti-unti, nagsimulang sakupin ni Carlos ang espasyo. Pinaniwala niya si Angelina na tumatanda na ang ama, na kailangan ng kumpanya ng pagbabago, na dapat nang magretiro si Francisco. Nahati si Angelina sa katapatan sa ama at takot na mawala ang asawa. Kaya nagsimula siya sa maliliit na pagsuko. Hinayaan si Carlos na i-filter ang tawag, dokumento at mga pagpupulong. At unti-unti ang tagapagtatag ng kumpanya ay naging panauhin na lang sa gusaling siya ang nagtayo mula sa wala. At ngayon, isang batang nakarating sa gusali sa pamamagitan ng basurahan ang di sinasadyang nagbunyag kay Francisco ng mismong sandaling ang tiwala ay unti-unting naging pagtataksil. Tumalikod si Francisco sa gwardya at malinaw na iniutos. "Tawagan mo si Angelina," sabi niya, matatag ang tono. "At kontakin mo rin si Dr. Rogelio, ang dating accountant. Naalala mo pa siya?" Tumango ang gwardya. "Pero huwag mong sasabihin kahit ano kay Carlos." "Hindi pa." Habang inaasikaso yon, mahinahong inanyayahan si Manuel na maupo. Nag-alinlangan siya pero dahan-dahang naupo sa gilid ng upuan. Parang takot siya na ang mismong pag-upo ay pagkakamali. "Mapapagalitan po ba ako?" tanong niya, mahina ang boses. "Kung hindi po ako dapat narito, aalis na lang po ako. Hindi ko po balak manggulo. Ayokong matapon ng isang bagay na mahalaga." Umiling si Francisco. "Hindi, hiho. Hindi mo ako binigyan ng gulo. Binigyan mo ako ng isang bagay na mas mahalaga pa sa kahit anong ulat. Isang babala na hindi kayang ibigay ng sarili kong pamilya." Binanggit niya ang salitang pamilya na parang may lamat, parang may puwang sa bawat pantig. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na si Angelina. Hindi siya pumasok na parang isang taong makapangyarihan. Pagod ang mga mata, sabog ang buhok na tila minadaling itali at hawak niya ng mahigpit ang kanyang cellphone, parang ito na lang ang bumubuo sa kanya. "Tay, tungkol saan ito?" Sabi ni Carlos, "Nagalit ka raw sa isang lumang dokumento. Huwag mo." Tumigil siya sa kalagitnaan ng pagsasalita nang makita niya si Manuel. Tiningnan niya ang payat nitong katawan, sirang tsinelas, simpleng damit at ang kabang nakaukit sa mukha nito. "Sino ang batang ito?" Tumayo si Francisco, dahan-dahang dumukot sa kanyang tungkod. "Ang batang iyan," aniya may bigat sa tinig,
ay may nagawa ngayong araw na matagal nang hindi nagagawa ng sinumang nakasuot ng mamahaling Amerikana sa gusaling ito. Ibinigay niya pabalik ang bagay na hindi kanya. Nalito si Angelina. Hindi ko maintindihan. Iniabot ni Francisco ang sobre. Basahin mo, dahan-dahan, para bang ito ay isinulat ng isang taong mahal mo pa rin. Binuksan ni Angelina ang sobre at nagsimulang magbasa. Habang lumulubog sa kanya ang mga salita, unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Mga pangungusap tungkol sa tagapagtatag na wala nang kakayahang magdesisyon. Pagbawas sa budget na hindi niya lubos na naintindihan, pero pinirmahan niya. Mga pirma katabi ng pangalan ng kanyang ama na hindi man lang niya nalaman, umakyat ang isang matinding hiya sa dibdib ni Angelina dahil malinaw na ang katotohanan at kinumpirma nito ang matagal na niyang hinala, ngunit hindi niya kayang harapin noon. Ginagamit ni Carlos ang pangalan ng kanyang ama bilang kasangkapan. Gumagawa ng desisyon na hindi malinaw ang paliwanag. Iniiwasan ng mga tanong, kinokontrol ang lahat sa likod ng tabing. Tay, mahina niyang sabi, nanginginig ang tinig, hindi mo pa ito nakita dati? Mga pinakinis na bersyon lang, sagot ni Francisco. PowerPoint sa tablet, presentasyong pinili nila. Ang ayaw nilang malaman ko, itinapon nila sa basura. Umupo si Angelina. Gulat at lungkot ang bumalot sa kanya. Tumingin siyang muli sa mga papel, tapos tumingin siya kay Manuel. Bigla ang pagitan ng kanyang mundo, puno ng marmol at tanawin, at mundo ng bata, puno ng eskinita at basura, ay tila naging napakanipis. At sa kanyang isipan, isang nakakakilabot na tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Ilan kayang totoong kwento ng tao, gaano karaming sakit ang naitago sa likod ng mga salitang tulad ng cost-cutting o staff restructuring? Samantala, sa labas ng opisina, lumalakad si Carlos na punong-puno ng kumpiyansa. Tila siya ay hindi kailanman kayang galawin. Hindi niya alam na ang batang pinagtawanan niya ilang oras lang ang nakalipas na tinawag niyang wala, ay siya palang sumira sa mga taong panlilin lang. Ang sobrang kanyang binasura na tinawag niyang minor risk ay ngayon ay hawak ng mga tunay na makapangyarihan, Francisco at ngayon si Angelina. Patunay ito na itinutulak nila ang kumpanya sa direksyong hindi kailanman inaprubahan ni Francisco, isang mundong puno ng numero pero wala ng puso. Hawak pa rin ni Angelina ang sobre ng may kumatok sa pinto. Pumasok si Carlos, halos hindi na naghihintay ng pahintulot. Ayos ang suit, matapang ang pabango. Lumakad siya tulad ng taong sanay na siya ang may kontrol. Ang tingin niya sa silid, sa ama, kay Angelina at kay Manuel. Si Manuel tahimik at iwas ang tingin. Agad niyang nabasa ang atmosfera. Mukhang seryoso ito, anya, pilit ang ngiti. Tay, nakausap ko na ang team. Aasikasuhin nila ang issue sa basura. Huwag na nating sayangin ang oras. Itinaas ni Francisco ang kamay. Isang tahimik na kilos. Pero unang beses, hindi naglakas loob si Carlos na sumabat. Umupo ka, utos ni Francisco. Nag-atubili si Carlos pero sumunod. Pagkakita niya sa sobre, alam niya agad kung ano iyon. Nanlamig ang kanyang likod. Pero pinanatili niyang nakangiti ang kanyang mukha, isang maskara. Itong dokumentong ito, panimula ni Francisco, matatag ang tinig, ay hinango mula sa basura ng kumpanya, basurang iniutos mong sirain. May laman itong mga desisyong ginawa sa ngalan ko. Mga desisyong hindi ko kailanman sinang-ayunan. At tinanggal ninyo ang mga tao na parang sila'y numero lang sa spreadsheet, mga walang pangalan, mga palittapon. Tumawa si Carlos pilit. Tayo naman, lahat ng kumpanya may mga draft. Working copy lang yan siguro, maagang bersyon. At yang batang yan, sabay turo kay Manuel, may panlalait, baka naman napulot lang yan ng hindi niya naiintindihan. Ngunit nagsalita na si Angelina,
Kalmado ang boses, pero mabigat ang laman. Hindi, Carlos. Hindi ito draft. May petsa ito. May mga pangalan. Mga pangalang natatandaan ko. Mga taong nakita kong umiiyak sa hallway. At wala akong sinabi. Sinabi mo sa akin, kailangan ito. Sabi mo, bahagi ito ng plano. Tinawag mo pa nga itong strategy. Hindi na itinaas ni Carlos ang boses, pero sa pagkakataong ito, may ibang bigat ang kanyang mga salita. Tila isang taong napagtanto nang huli na lumampas na siya sa hangganan. Binaba niya ang tono, pilit binabalik ang kontrol. Angelina, alam mo kung gaano karami ang ginawa ko para sa kumpanyang ito. Ang cost-cutting para yun sa kaligtasan. Masyado nang mabangis ang negosyo. Pagod na si Itay. Tinatangkilik ko lang ang legacy. Pagtatapos ni Angelina sa kanyang linya, narinig na niya ang salitang iyon ng maraming beses dati. Ngunit ngayon, wala na itong dulot na ginhawa dahil ngayon may ebidensya na patunay na hindi ang legacy ng ama ang pinangangalagaan ni Carlos, kundi ang sarili niyang kapangyarihan. Muling nagsalita si Francisco, mabagal, pagod, ngunit matatag ang tinig. Ang pagprotekta sa isang pamana ay hindi nangangahulugang itatapon mo ang mahahalagang dokumento, Carlos. Hindi rin ibig sabihin nito ay gagamitin mo ang pangalan ko para tanggalin ang mga tao nang hindi man lang sila kaharapin, at lalo nang hindi ito nangangahulugang gagawin mong goma ang pirma ko. Bumagsak ang katahimikan sa silid. Tahimik na nakaupo si Manuel, nanonood, mabilis ang pintig ng puso. Hindi pa niya kailanman nakita ang mayayamang tao na ganito kalantad. Sanay siya na ang kagaya niya ang binabaliwala habang ang makapangyarihan ay nagtatago sa likod ng ngiti. Pero ngayon, iba ito. May kumatok sa pinto. Pumasok ang isang matandang lalaki, may dalang briefcase at manipis na ang buhok. Siya si Dr. Rogelio, ang dating accountant ng kumpanya na minsan ay nagbiro. Sa ganyang sistema ngayon, baka di na ako makasurvive dito. Tinawag niyo po ako, Ginoong Francisco? Tanong niya. Maupo ka, sagot ng matanda, iniabot ang sobre. Kilala mo ba ang mga ulat na ito? Isinuot ni Rogelio ang kanyang salamin, tumingin sa mga papel at napabuntong hininga. Oo, naalala ko, noon pa lang, tinutulan ko na to. Sinabi kong hindi ito tama at balang araw, ikaw ang pagbibintangan. Pagkatapos noon, tumigil na sa pagpapadala sa akin ng buong ulat. Ang mga padala pinuna, malinis. Nagiba ang postura ni Carlos. With all due respect, Doktor, sabat niya, maaari pong nagkakamali si Rogelio. Maraming taon na ang lumipas. Minsan, lumalabo ang alaala. Pero hindi natin si Rogelio. Pero ang konsensya ko, malinaw pa rin. Alam mo kung ano talaga ang nangyari. Maraming desisyon ang ginawa ng lihim ng mga taong nagsasabing hindi naman kailangang malaman lahat ng matanda. Napapikit si Angelina. Naalala na niya, iyon mismo ang linyang ibinulong ni Carlos sa kanya dati. Mahal, hindi na kailangang malaman ni Papa ang lahat. Hayaan mong ako na. Sinabi niya ito na may lambing, na parang may malasakit. Pero ngayon, kita na niya ang totoo. Hindi ito pagmamahal. Ito'y pagtataboy, pagkokontrol na binalot sa malasakit. Ipinatong ni Francisco ang kanyang mga kamay sa mesa. Tama na. Hindi malakas pero may puwersang matagal nang nawala sa kanyang boses. Simula ngayon, wala nang major desisyon ang kumpanya na hindi daraan sa independent oversight. Tumalikod siya kay Rogelio. Handa ka bang pamunuan yan? Medyo nanginginig ang tinig ng matandang accountant. Handa ako, Ginoong Francisco, hanggat kaya ko pa. Pagkatapos, tumingin siya kay Manuel at ang batang ito mananatili. Napabangon si Carlos, gulat. Mananatili? Anong ibig mong sabihin? Galing siya sa basurahan. Francisco, hindi ito ampunan. Yumuko si Manuel, handa nang mapahiya. Pero hindi siya pinayagang mapahiya ng matanda. Itong basurero na tinawag mong ganyan, sabi ni Francisco, ay mas marami pang nagawa upang protektahan ang kaluluwa ng kumpanyang ito kaysa sa maraming nakaterno.
Huminga siya ng malalim. Manuel, mag-aral ka at kung gusto mo, maaari ka ring magtrabaho rito, hindi para magtimpla ng kape o magwalis, kundi upang matuto, upang malaman kung paano dapat tratuhin ng isang kumpanya ang mga tao nito. Hindi makapagsalita si Manuel. Tumango lang siya, luha ang sagot ng kanyang mga mata. Huling tangka ni Carlos, wasakin mo ang lahat ng pinaghirapan natin dahil lang sa isang gusot na sobre at batang lansangan na baka ni hindi marunong bumasa? Tiningnan siya ni Francisco ng diretsyo. Hindi ako nag-aalala sa bata, Carlos. Nag-aalala ako sa taong naniniwalang ang maruming sobre ay hindi kayang maglaman ng katotohanan. Bumigat ang hangin sa silid. Sa unang pagkakataon, naintindihan ni Carlos ang sinulid ng kontrol na matagal niyang hinila ay tuluyan ng naputol. Kinagabihan, tinawag ni Francisco ang emergency meeting ng buong board. Mga direktor, abogado, HR head, lahat. Walang nakakaalam kung tungkol saan, pero malinaw ang mensahe. Ito ay mahalaga. Pinayagan si Manuel na umuwi muna. Pero bago siya umalis, isang pakiusap ang binitawan ni Francisco. Bumalik ka bukas. Gusto ko na andito ka ulit. Pagdating ng umaga, bago pa magsimula ang opisina, may nagbago sa kumpanya, may kaba sa mga pasilyo, nagbubulungan ng mga tao, tumutunog ang mga cellphone sa palad, kumakalat ang mga bulong, at lahat ay tungkol sa iisang bagay. Dumating si Manuel suot ang pinakamalinis niyang damit, isang bagong labang kamiseta, maayos na suklay gamit ang tubig. Parehong lumang sapatos, pero pinakintab niya ng maigi. Pumasok siya sa silid na puno ng empleyado, mga manager, assistant, matatagal na sa kumpanya at mga baguhan. Karamihan ay takot, hindi nila alam kung haharap sila sa pagtanggal, parusa o pagbabago. Kaunti lang ang mga taong sanay tumingin sa mata ng tagapagtatag ng kumpanya. Kaya nang pumasok si Francisco sa silid, mabagal ang hakbang at isang kamay ang nakasandal sa mesa, bumigat ang katahimikan. Hindi siya mukhang mahina, mukha lang siyang sobrang pagod. Hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa mga taon ng pasaning hindi naman talaga niya dapat buhatin. Sa kanyang tabi, nakatayo si Angelina, diretso ang tingin, matatag ang ekspresyon. Sa likod nila si Carlos, nakatawang tikom, nakaakbay ang mga braso, tila naniniwalang lahat ng ito'y pinalalaki lang. At malapit sa pinto, halos di pansin, nakaupo si Manuel. Parang inaasahang paaalisin siya anumang saglit. Hindi humawak ng mikropono si Francisco, hindi rin siya sumigaw. Nagsalita lang siya, kalmado, tapat at tuwiran. Sinabi niyang naroon siya upang akuin ang responsibilidad sa mga desisyong ginawa sa kanyang pangalan nang wala ang kanyang pahintulot. Ikinuwento niya na may mga dokumentong itinapon sa basura na nagpapakitang ang mga desisyong iyon ay nakasakit sa mga pinakamaralitang empleyado habang ligtas ang makapangyarihan. Hindi muna siya nagsabi ng mga pangalan, pero marami sa silid ang yumuko dahil sa loob-loob nila alam na nila. Nararamdaman na nila ang mga pagbabagong iyon. Nakita na nila ang mga tahimik na paglisan, mga kasamahang bigla na lang nawala, at mga tsismis na hindi kailanman nilinaw. Pagkatapos, ikinuwento ni Francisco ang sobrang nahugot sa basurahan at ang katotohanang laman nito na hindi dapat kailanman itinago. Tinawag niya itong kaduwagan, isang gawi ng pagtatago habang ang iba ang sinasakripisyo. Doon lang siya tumingin kay Carlos at walang pag-aalinlangan, sinabi niyang labis siyang nagtiwala sa kanyang manugang. Nahinayaan niyang magdesisyon si Carlos nang walang gabay, habang nagkukunwaring pinoprotektahan ang legacy. Ginamit ni Carlos ang kanyang pangalan bilang panangga para sa mga hakbang na kailan may hindi niya pinayagan. At hindi inaasahan ng lahat ang sumunod, humingi ng tawad si Francisco.
Hindi ito dramatiko, hindi nito nabura ang pinsala, pero totoo ito. Nagkamali ako, hindi dahil may ginawa ako, kundi dahil wala akong ginawa. Nanahimik ako nang dapat akong nagtatanong. Hinayaan kong masaktan ng iba habang tinatanggap ko ang malilinis na sagot. Simula ngayon, magbabago na iyon. At kung may dapat managot, ako ang mauna. Pagkatapos, inanunsyo niya ang isang independent audit. Nagkaguluhan ang silid. Bulong dito, bulong doon. Kalahati takot, kalahati ginhawa. At ginawa ni Francisco ang pinakadi inaasahan sa lahat. Tinawag niya si Manuel sa harap. Napatigil ang bata, hindi alam kung gagalaw. Pero tumango si Angelina, may bahagyang ngiti ng suporta. Tumayo si Manuel, nanginginig ang tuhod. Sa unang pagkakataon siya ang nasa gitna ng lahat. Lahat ng mata nakatingin sa kanya. Paglapit niya, mahinahong ipinatong ni Francisco ang kamay sa balikat niya. Ang batang ito ay may natagpuang bagay sa basura. Isang bagay na pag-aari natin, wika ni Francisco. Pwede niya itong ipagwalang bahala, sirain o ibenta, pero ang pinili niya, isauli ito. Habang maraming tao rito ang itinuring na palit-tapon, ang batang ito ang nagpapaalala sa atin na posible pa rin tayong kumilos ng may dangal. Marami sa silid ang nagsimulang makaintindi. Narinig na nila ang chismis tungkol sa batang may sobre. Ngayon, nakita na nila ang kanyang mukha at doon ipinahayag ni Francisco. Si Manuel ay susuportahan para makapagpatuloy sa pag-aaral at kung nanaisin niya, bibigyan siya ng trainee position sa kumpanya. Hindi bilang kawanggawa, kundi bilang pagkilala. May ilan na nagsabing sobra ito, may ilan na kinimkim ang pait, pero marami ang naantig, naalala ang sarili nilang anak, sarili nilang buhay, at kung gaano kakadalang ang ganitong pagkakataon. Si Carlos, sa kabilang dako, ay halos magliyab sa loob. Ramdam niya. Ang pagkakahawak niya sa kapangyarihan ay unti-unti nang nawawala. At ang alok kay Manuel, pampubliko at makasagisag, ay higit pa sa kabutihan. Isa itong babala. Tapos na ang panahon ng tahimik na kasunduan at walang bantay na pamumuno. At doon na ibinagsak ni Francisco ang huling dagok. Habang isinasagawa ang audit, si Carlos ay pansamantalang aalisin sa anumang desisyon sa kumpanya. Isa raw itong kinakailangang hakbang. Bubukas sana ang bibig ni Carlos, pero ang titig ni Angelina ang pumigil sa kanya. Hindi lang ang biyenan niya ang sawang-sawa sa kanya, kundi ang asawa niya mismo, ang dating naniwala sa bawat salita niya hanggang ngayon. Walang palakpakan sa pagtatapos ng pulong. Tahimik na nagsiuwian ng mga tao, may mga umaasa, may mga nag-aalinlangan, at marami ang nakaisip muli sa mga kasamahang bigla na lang nawala, walang paalam, walang paliwanag. Sumakay ng elevator si Manuel, tumitibok ang puso. Hindi niya naintindihan ang lahat ng malalalim na salita, pero naintindihan niya ang sandali. Isang matandang makapangyarihan ang tumingin sa kanya, at nakita siyang totoo. At dahil sa isang sobre na muntik na niyang itapon, may mahalagang bagay ang nagbago doon sa itaas kung saan ginagawa ang mga desisyon. Pagkalipas ng ilang oras, nakasiksik si Manuel sa bus kasama ang mga di kakilala. Iniling niya ang ulo sa bintana. Naalala niya si Doña Ines. Naalala ang bangketa, ang eskinita sa likod ng gusali, ang mga kaibigang nawala nang walang nagtatanong. Naalala niya ang mga taong tulad niya, itinapon, walang kibo. Pero isang tanong ang hindi niya matigil sa sarili. Isang tahimik, simpleng tanong na paulit-ulit. Ilan kayang buhay ang maaaring magbago kung may isang taong pumiling hindi lumingon palayo? Paano kung hindi napunta sa akin ang sobrang yon? Masakit ang tanong. Dahil sa kaibuturan niya, alam niya ang sagot, wala sa lahat ng ito ang mangyayari. Madaling isiping tadhana iyon o baka nga inilagay ng Diyos doon sa layuning iyon. Pero naunawaan ni Manuel ang isang mas mahalagang katotohanan.
Minsan, ang pagitan ng katotohanan at katahimikan ay isang desisyon lang kung pipiliin mo bang umiwas o hindi. Hindi siya umiwas, pinili niya. At kahit hindi pa rin niya alam kung saan hahantong ang desisyong iyon, may ibinulong ang puso niya. Nagbago na ang buhay niya at hindi lang niya, marami pa ang naapektuhan. Kahit ang mga hindi pa kailanman nakaapak sa itaas na palapag ng kumpanya, ramdamang alon. Hindi nagtagal sa loob ng gusali ang kwento ng sobre. Una kumalat sa mga bulungan sa pasilyo. Isang empleyado ang nagsabi sa isa na nagbahagi sa isang WhatsApp group. Narinig mo na! Tinawag ni Francisco ang buong board, inamin ang mga pagkukulang, itinaboy si Carlos at sinuportahan ang batang kalye. Kinabukasan isang mamamahayag sa larangan ng negosyo ang nakatanggap ng tip. Ang tagapagtatag ng isang kilalang kumpanya ay umamin ng pagkakamali at nagtatag ng pondo para sa kompensasyon. Nagsimula siyang mag-imbestiga, humingi ng pahayag, kinausap ang mga empleyado at nalaman ang tungkol sa batang nakakita ng sobre sa basura at isinoli ito. Hindi man niya pinangalanan ng lahat o inilathala ng buo ang detalye, isang pangungusap lang ang sapat. Isang binatilyong palaboy ang nakakita ng sensitibong dokumento ng kumpanya sa basurahan at isinoli ito. Dahil doon, nagsimula ang investigasyon sa mga nakaraang desisyon sa pamunuan. Sa dating lugar ni Manuel, iba ang dating ng balita. Sa kanto, ipinakita ng may-ari ng tindahan ng artikulo sa kanyang cellphone. Itong batang to, lagi itong tumutulong. Hindi ko pa siya nakita na kumuha ng hindi kanya. Si Doña Ines, nakaupo sa bangketa ay napaiyak. Naalala niya kung ilang beses siyang pinalayas sa mga gusali, parang hindi siya tao. Ngayon, isang taong makapangyarihan ang nakinig sa isang gaya niya, may napukaw sa puso niya, iba na ang tingin ng mga tao sa paligid kay Manuel. Hindi na siya basta batang utusan, siya na ang batang may sobre. Hindi siya tiningala bilang santo, may mga nagbulungan pa rin, may mga naiinggit, pero kahit ang mga pinakamapait, umamin ng isang bagay, matapang siya. Sa malaking bahay, mas masalimuot ang naging reaksyon. Si Angelina habang lumalamig ang kape, binasa ang artikulo. Hindi niya nakitang sarili bilang biktima, pero hindi na niya maikakaila ang totoo. Pinikit niya ang mga mata sa ginagawa ni Carlos sa ngalan ng pamilya. At ngayon, alam na niya kung ano ang halaga ng pagpapikit na iyon. Si Carlos, agad naramdaman ang epekto. Wala na ang opisina at tinanggalan ng access, wala na ang palakpak, tahimik ang telepono. Wala na ang papuri. Mga dating bumabati umiwas na lang ng tingin. At ang katahimikan, iyon ang pinakamasakit. Samantala, mas mabagal na si Francisco ngayon. Pero ibang-ibang tindig niya. Tuwing hapon, umuupo siya sa balkonahe nakatingin sa labas. At iniisip, kung hindi dumating ang batang iyon, mamamatay akong iniisip na ayos ang lahat. Hindi nawala ang guilt, pero sa wakas, hinarap na ito. Hindi naging marangya ang buhay ni Manuel pagkatapos. Nagde-deliver pa rin. Tumutulong pa rin sa kapitbahay. Nagbibilang pa rin ng barya. Pero may nagbago. May bagong landas na nabuksan. May suporta na siya para makapag-aral. May-ari ng kumpanya ang nakakaalam ng pangalan niya at ang katotohanang minsan niyang binuhat sa isang maduming sobre. Nakarating sa pinakataas, diretso sa puso ng kapangyarihan. Para sa mga nakapaligid sa kanya, malinaw ang mensahe. Hindi palaging malalaking hakbang ang nagbabago sa lahat. Minsan isang maliit na pagpili lang. Mula sa isang taong walang inaasahan, isang batang naghahalukay ng basura na piniling hindi baliwalain ang kanyang nakita. At sa paraang hindi niya agad naintindihan, naging bahagi si Manuel ng isang kwentong mas malaki pa sa kanya. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Manuel mamuhay sa dalawang mundong tila magkalayo. Isang paa sa lumang komunidad. Isang paa sa mundong dati tanaw lang niya mula sa malayo. Umaga,
Pumupunta siya sa kumpanya, may backpack sa balikat, umaattend ng mga klase na sila ang gumagastos. Hapon, bumabalik siya sa tindahan, sa palayan o kay Doña Ines. Ayaw niyang kalimutan kung saan siya galing. Ngunit may isang bagay na hindi maalis sa isip niya, Alvaro. Ang lalaking nawalan ng trabaho nang walang katarungan dahil sa mga desisyong ginawa sa itaas. Ngayon dahil sa sobre, natanggap ni Alvaro ang paghingi ng tawad. Isang kompensasyon at pangalawang pagkakataon. Isang araw, pinatawag ni Francisco si Manuel pabalik sa kumpanya. Pinapunta siya sa isang palapag na hindi pa niya napuntahan. Wala itong glamour, walang salamin, walang malalaking screen, isang tahimik na silid. May mesa, 2 silya, isang boteng tubig. Sa loob naghihintay si Alvaro. Walang suit, isang simpleng kamiseta, mapungay na mata, mukhang may tanong. Hindi alam ni Manuel kung saan ilalagay ang mga kamay. Hindi rin niya alam kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ni Francisco banayad ang tinig. Sa palagay ko lang, nararapat na magkakilala kayo, harapin ang isa't isa. Ang batang ito ang may hawak ng papel na nagpapatunay ng ginawa sa iyo. Tumahimik si Alvaro. Tumayo siya dahan-dahan. Walang talumpati, walang seremonya, inabot lang niya ang kamay. Wala akong masabi, Anyaki, pero salamat dahil hindi mo yun itinapon. Umiling si Manuel, medyo nahihiyang kumibit balikat. Ayoko lang pong tratuhin yung sobre gaya ng pagtrato sa akin ng mga tao. Sabi niya ng mahina, hindi niya alam kung gaano kalakas ang dating ng mga salitang iyon. Nanatili ang tatlo sa maliit na silid, walang palakpakan, walang talumpati. Kundi katahimikang puno ng paggalang, hindi ito araw ng selebrasyon, ito ay araw ng pagsasaayos ng mga bagay na maaari pang maitama. Kinahapunan, habang naglalakad palabas si Manuel ng gusali, dala niya ang isang kakatwang kaisipan. Isang sulat na para sanang sirain ang siyang nakapagsalba ng 3 buhay. Hindi niya lubusang naiintindihan kung paano, pero ramdam niyang totoo ito. Di naglaon kumalat ang balitang ang kumpanya ay magbubukas ng training program para sa mga kabataang galing sa mga lugar na tulad ng sa kanya. Kasama sa programa ang transportasyon, merienda, mga maliit na bagay na may malaking epekto. Tumulong si Manuel sa pagdidikit ng mga poster sa tindahan at panaderya. May nagtanong sa kanya, tingin mo ba talaga makakatulong yan? At ang sagot niya, tapat, walang paligoy ay, hindi ko pa alam. Pero ito ang unang beses na nakita kong may naaalala silang may tao rin dito sa ibaba. Samantala, si Carlos ay unti-unting nalunod sa katahimikan. Hindi siya nakulong, hindi siya iniwan ng pamilya, pero nawala ang bagay na akala niyang hindi niya kailanman mawawala, paggalang. Iniiwasan siya ng mga dating partner. May ilan na natatakot na madamay. Ang iba may sarili ring sikreto at natatakot sa araw na baka may Manuel din na makadiskubre ng sa kanila. Sa bahay, mas malakas pa kaysa sa sigawan ang katahimikan sa pagitan ni Carlos at Angelina. Alam ni Angelina hindi siya perpekto. Pero nang sabihin ng kanyang ama, nagkamali ako sa pagtitiwala ng bulag sa asawa mo. May nabiyak sa loob niya. Binalikan niya ang mga alaala, mga pagkakataong may naramdaman siyang mali. Pero pinili niyang pumikit. Tulad ng araw na napansin niyang sobrang dami ng dokumento sa basurahan. O yung paraan ng pagsalita ni Carlos tungkol sa mga empleyado. Parang numero, hindi tao. Ngayon, hindi na niya kayang magpanggap. Isang gabi naka-scroll si Angelina at may nakita siyang maliit na artikulo online. Tungkol ito sa mga kumpanyang muling sinusuri ang mga natanggal, binabalikan ang lumang desisyon at muling pinag-uusapan ang kompensasyon. Walang binanggit na pangalan, pero alam niya kung saan ito nagsimula. Sa isang sobre na itinapon sa itim na supot ng basura sa likod ng makinang gusali. At sa isang batang piniling huwag itong baliwalain, na natiling nakapirmi sa lupa si Manuel.
Hindi siya naging bayani overnight. Nagde-deliver pa rin siya. Tumutulong pa rin sa kapitbahay. Nagbibilang pa rin ng sukli. Minsan, naglalaktaw ng pagkain kapag kapos. Kapag nagkasakit ang lola ng kaibigan, tumutulong siya. Kapag naubusan ng gas ang kapitbahay, nag-aabot siya ng kaunting barya. Kapag may batang tumigil sa pag-aaral para magtrabaho, pinasasabihan niya ito, awkward man pero tapat, huwag kang sumuko. Hindi siya perpekto, nagkakamali rin siya, napapagod, minsan gusto nang sumuko pero tuwing nadadaanan niya ang eskinita sa likod ng gusali, kung saan siya minsang naghukay ng basura, napapansin niya ang mga pagbabago. May bakod na, may CCTV, may mga karatula tungkol sa tamang pagtatapon at ang nasasabi niya sa sarili, ngayon alam na nila may boses ang basura nila. Isang hapon habang tumatawid si Manuel, may tumawag sa kanya. Si Francisco yun, nakasandal sa isang simpleng sasakyan ng kumpanya. Walang driver, walang eksena, siya lang. Pauwi ka na? Tanong ng matanda. Tumango si Manuel. Ako rin, sagot ni Francisco. Pero bago yon may tanong ako. Tumigil siya saglit. Naisip mo na bang magtrabaho dito balang araw? Hindi lang para maghatid ng sobre, kundi para tumukoy kung alin ang dapat itapon at alin ang hindi. Hindi agad sumagot si Manuel. Mabilis ang tibok ng puso. Ang isipan niya biglang naglakbay sa isang bagay na hindi pa niya kailanman pinangarap. Isang kinabukasan. Sa kumpanyang dating tumingin sa kanya na parang wala lang. Sa gusaling pinuntahan niya lang noon para magsauli ng maruming sobre. Nag-alinlangan siya, nararamdaman ang bigat ng backpack, ang pagod sa kanyang mga paa at ang mga alaala ng tuwing tinatawag siyang batang basura na parang iyon ang tunay niyang pangalan. Napansin ni Francisco ang kanyang katahimikan. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, aniya, banayad. Maghintay ka lang at kung isang araw ang sagot mo ay oo, huwag kang mag-alala. Hindi ka itutulak palabas. Ang pintuan magbubukas para sa iyo. Ngumiti si Manuel, maliit, hindi isang pangako, kundi isang siguro. Gabing iyon nakahiga siya sa kanyang simpleng kama, tunog ng kalye sa labas at nakatingin sa kisame. Naalala niya ang lahat ng nangyari mula nang makita ang sobre. Naalala niyang nanginginig ang kanyang kamay sa unang hawak nito. Naalala ang pangungutya sa front desk. Naalala ang tinig ni Francisco. Ipinunta ko lang ito para isauli ang sa inyo. At naalala niya si Doña Ines. At ang paborito nitong kasabihan, ang buhay ng mahirap parang roller coaster. Hindi laging trahedya, hindi rin puro milagro, basta kurbada. Kinabukasan pagkatapos ng tanghalian, pumunta si Manuel sa bakanteng lote kung saan naglalaro ng soccer ang mga bata. Lupang tigang, lobo medyo flat, goalpost, sirang tsinelas at ang mundo ng sobre, CEO at boardroom tila napakalayo. Nilapitan siya ng mga bata. May tanong, marami. O yaman ka na ba ngayon? Lilipat ka na ba sa mga magagarang tower? Makakalimutan mo na ba kami? Tukso ng mga bata habang nakangiti pero sa likod ng biro may bahid ng tunay na tanong. Napatawa si Manuel, medyo kabado. Hindi ko nga alam kung ano na ako ngayon, sagot niya, tapat. Ang alam ko lang, sa unang pagkakataon may nakausap na tao mula sa taas habang buhay pa ako. Sumabog sa tawa ang mga bata, hindi nila lubos na naintindihan pero tumawa pa rin sila. Kinagabihan, nakaupo si Manuel sa bangketa katabi ni Doña Ines. Ikinuwento niya ang imbitasyong natanggap niya. Tahimik si Doña Ines habang hinahalo ang kape sa plastik na tasa. Pagkatapos, tinanong niya, ano ba talaga ang kinatatakutan mo? Kumunot ang noo ni Manuel, na baka maging katulad ko sila at makalimutan ko ang lugar na to. O baka naman, dagdag ni Doña Ines bago pa siya matapos, manatili ka rito at mamiss mo ang pagkakataong baguhin ang nasa taas. Hindi sumagot si Manuel dahil tama na naman siya. Pwede ba kitang sabihan, Manuel? Tanong ni Doña Ines, kapag ang isang taong hindi kailanman naimbitahan ay biglang nabigyan ng upuan sa mesa.
Hindi ibig sabihin nito ay kailangan mong baguhin kung sino ka. Dapat dalhin mo kung sino ka papasok doon. Kung papasok ka at magpapaka-blend in lang, may mawawala sa'yo. Pero kung papasok ka na hindi kinakalimutan kung saan ka galing, baka nga worth it. Hindi sumagot si Manuel pero kumapit sa kanya ang mga salita. Parang hangin bago umulan, lumipas ang mga araw. Nagpatuloy si Manuel sa pag-aaral, tumulong sa kapitbahayan, gumawa ng maliliit na trabaho. Samantala patuloy ang investigasyon sa kumpanya. May ni-review na kontrata, may mga manager na inilipat, may mga lumang file na hinukay muli. At si Carlos, hindi siya nakakulong, pero hinaharap niya ang audit, legal meetings, at ang pinakamasakit, ang makitang malinaw kung sino talaga siya. Wala nang tahimik na pagrespeto. Ngayon, kapag tinitingnan siya ng mga tao, wala mang galit, pero may malinaw na tingin na nagsasabing, "Ngayon, alam na namin." Si Angelina naman pansamantalang lumayo sa kumpanya, nagpokus sa mga anak, sinikap muling balikan ang sarili niyang bahagi na matagal nang nakatago. Hindi siya pinutol ni Francisco, pero hindi na rin niya ipinagtanggol ang mali sa ngalan ng pamilya. Isang maulan na hapon, bumalik si Manuel sa gusali ng kumpanya. Wala na siyang dalang maruming sobre, isang maliit na papel lang sa bulsa. Sa front desk, ang receptionist na minsang tumaboy sa kanya, ngayon ay tahimik na ngumiti. "Pwede ka nang umakyat, hinihintay ka na niya." Sumakay si Manuel sa elevator. May kabog sa dibdib, pakiramdam niya dayuhan pa rin siya sa mga marmol na pasilyo. Pero may isang nagbago. Nasa listahan na ang pangalan niya sa parehong maliit na silid kung saan nagsimula ang lahat. Naghihintay si Francisco, may hawak na folder. Hindi nagpatumpik si Manuel. "Matagal kong inisip yung tanong mo," panimula niya. "Ayokong magsuot at umupo sa sulok ng opisina na parang nagpanggap lang ako. Pero ayoko ring mabuhay sa labas, puro reklamo sa sistema, pero hindi naman nagtangkang baguhin ito." Tumango si Francisco. "So, tinatanggap mo?" Huminga si Manuel. "Oh, pero may isang kondisyon." Hindi nanginginig ang kanyang tinig. "Ayokong ako lang ang pinagbuksan ng pintuan. Gusto kong may kasunod, mga batang tulad ko mula sa lugar namin. Kahit simpleng training lang o internship. Basta totoo. Walang pa-show, walang camera. Kung para sa akin lang to tapos lahat ng iba'y nakalimutan, hindi ito worth it." Nanahimik si Francisco. Kita niya ang katotohanan sa mata ni Manuel. Hindi ito para sa pansin. Ito ay galing sa isang taong may alikabok pa sa sapatos at alaala sa buto. "Ayos," sabi ni Francisco. "Sa'yo tayo magsisimula, pero hindi sa'yo tayo magtatapos." Dinala niya si Manuel sa isang silid. May 5 upuan at 5 kabataan na parang si Manuel dati. May halong duda at pag-asa sa kanilang mga mata. "Ang unang klaseng ito ay dahil sa'yo," sabi ni Francisco. "Walang mahabang talumpati, walang spotlight. Kung hindi mo ibinalik ang sobre, wala tayo rito ngayon." Tahimik lang si Manuel. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang mga kamay. Hindi siya sanay binibigyang kredito maliban sa gulo. Sa dating lugar nila, iba na rin ang tingin ng mga tao sa kanya. May pagkainggit, may paggalang, pero karamihan tahimik na respeto. Yung hindi maingay, pero mahalaga. Nakatayo si Doña Ines sa tapat ng pintuan, kape sa kamay. Pinanood siyang dumaan na may bagong backpack. Ngumiti siya. "Ang sobrang iyon hindi sayo," sabi niya, "pero may ibinalik ito sayo." "Ano po yon?" tanong ni Manuel. Sumip ng kape si Doña Ines. "Dignidad. Walang nagbigay niyan sa'yo ngayon. Napansin lang nila na matagal na pala itong nasa'yo." Sa kumpanya, unti-unting bumalik si Angelina. Hindi na siya nagpapanggap ng ngiti. Hindi na siya nagtatago sa titulo. Hindi rin niya sinubukang suyuin si Manuel gamit ang guilt. Isang araw, magkasama silang naupo sa isang tahimik na silid. Walang kamera, walang audience. At sinabi niya, "Kapag naramdaman mong bumabalik na naman kami sa parehong pagkakamali, sabihin mo."
Kahit mahirap, mas mabuti nang marinig ko ngayon kaysa hintayin pa ang isa pang sobre. Hindi nangako si Manuel, pero pareho silang nakakaintindi. Kung magsalita muli si Manuel, wala nang maglalakas loob na magsabing hindi nila narinig. Lumipas ang panahon, hindi naging fairy tale ang buhay, pero nahanap nito ang sariling ritmo. Nanirahan pa rin si Manuel kasama si Doña Nenita, pero sa mas maayos ng bahay. Walang tumutulo, may laman ng kusina, may gamot sa istante, sumasakay pa rin siya ng bus, naglalakad pa rin sa parehong daan, kinakamusta pa rin ang mga dating kapitbahay. Pero ang kaibahan, kapag lumalabas siya ng bahay na may backpack sa balikat, hindi na siya ang batang basura. Siya na ang paalala na kahit ang katotohanan ay itinapon, kapag nahanap may halaga pa rin. Mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang video at i-comment kung saan ka nanonood mula. Tulong ito para makarating ang kwentong ito sa mga taong kailangang makarinig nito. Dahil walang taong ipinanganak para pasanin ang kahihiyan ng iba. Salamat.